Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating District Engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calalo para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni DE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay inimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan
ang isip ng ating District Engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya. Ang sinasabi niya for the 2025 projects, makakakuha tayo ng 5 to 10%. hanggang 10%. Okay. Sa 2025. Projects that were already awarded. And ang sinasabi ng iba ay para sa mga bagong projects pag tinatawagang horizontal roads, flood control, 15 to 20%. Pag vertical, multipurpose buildings, classrooms, hospitals, baka 10. Sabi po kasi si Congressman Terry Didon, who's heading the House Infrastructure Committee, na yung mga binisita po ni President Marcos na ghost infrastructure projects are NEP originated and not congressional initiative originated. Ano po yung... We'll try to find out if this is correct. Maybe if it is NEP or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we'll have to file the necessary charges against those who are included in it. Opo. In fact, today I think I have issued the preventive suspension of the district offices involved in yung mga ghost projects na legitimately. Well, they'll have to establish my liability kung ano kung nangyayari ko doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure Absolutely. project. Wala pong corruption on your Absolutely on my your part. end. No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Kakaupo ko lang bilang congressman, ang dami na po mga contractor na lumalapit sa akin, hiningi ng mga proyekto. At kaya pala, dahil hindi pala daw nagkakaroon ng tunay na bidding sa maraming mga DPWH projects, at least in the experience of the First District of Batangas, ang sinasabi daw ay ang congressman ang pumipili ng mga contractor na sila po ay nagbibigay ng estimate sa congressman.